Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pasensya na, paus pa rin. Dahil hindi tayo makapagpahinga ng maayos. No? Dahil gusto nating mag-usap dito sa ating pong channel. May share, mapag-usapan natin yung mga importanteng kaganapan ngayon. Ano? Yesterday, I was able to rest. So, ngayon, pwede naman tayo ulit bumalik. No? Well, pag-usapan natin itong papaano ginisa, kinuyog ng mga news anchor ng News 5. Itong si Attorney Baligod, no? Dito sa isang tinanong siya actually ng tatlo. This is 3 against 1. At before natin i-continue yung video, parang nagkaroon ng katanungan si Sir Ed Lingao, no? Dito kay Attorney Baligod. Na parang same question where the female anchor woman asked na sinabi nga, the same question lang kasasabi ni Ed Lingao. Ano? Well, panoorin natin at reaction na natin from time to time, mga ka-Wonder. Are you accusing the ICC investigators of bribery and graft and corruption? Yes, that is clear. They committed bribery, they committed graft and corruption. Okay, straight from his mouth. He's accusing them of bribery and graft and corruption. Malinaw daw. Okay. In the technical meaning of those words. Then why were you countering Ed before? That was his question, right? Okay, let's move on. Okay, let's move on. Where is your evidence? That is a very serious allegation to make. And you said yesterday you had substantial evidence. So where's your evidence? And I'm not talking about the affidavits, because as we know, affidavits, especially when they're not signed, mean nothing. Where's your evidence? As I said, you await after I have filed it with the Ombudsman. And going back to the premise, as I said, I want to correct the factual premise of what Mr. Ed Lingao said a while ago, that the $2 million were given to the ICC. Wala po yan sa affidavit. Okay. So, tandaan natin abogado ito versus anchors. Mga press, media, no? At alam naman ng media. Of course, tagal na nilang nasa media. Of course, alam na rin nila yung mga legal loops dyan, ano? Yung mga pasikot-sikot. At sabi nga nitong si Attorney Baligod na they're accusing them of graft and corruption and bribery. Pero wala raw sa affidavit niya na tumanggap itong ICC ng pera. Tingnan niyo po yan, mga ka-Wonder. Since na wala pa naman sworn statement, wala raw sa affidavit, na isasubmit niya pa lang sa Ombudsman. Yun po, maging sensitive tayo sa mga pinag-uusapan nila, mga ka-Wonder. So linawin lang natin. Sir, Meron but po you bang also dinala yung mga mentioned the ICC? 56 million pesos, if I recall correctly, you mentioned dalawang maleta with 56 million pesos each converted to $2 million that were turned over to Trillanes for the use of the ICC investigators? Hindi po. Did I hear you right that yesterday? You are basing your comment on what you claim as having publicized in social media. Di po ba? Na-unsigned yan? Sir, the 56 million was something I heard from you yesterday, and the two maletas, and converted Opo. to $2 million. Ito po yung sinabi ko exactly, no? Before December of 2023. Yes, sir. That's the one. Okay? Ay nagpapalit ang mga tao ni Zaldico ng 112 million equivalent to $2 million. At ang sinabi ni Mark Tiksay at sa ni Paul Estrada, pinaghahandaan nila ang pagdating ng mga foreigners. Okay, so nagpapalit ng pera, dalawang maleta. Ang kabuang halaga sa dollars is 2 million. At may pinaghahandaan daw silang foreigners. Sabi nitong dalawang spokesman ng Marines, Maalam nyo na pag yung mga unang-una si Gutesa, Marines yan na medyo naging kengkoy. No? Ngayon, meron na naman sila. And balita ko, sa pagkakabasa ko sa balita, meron pang second batch na sinasabi itong si Defensor. No? Alam naman kasi natin na pinaniniwalaan ng marami na ito'y gawa ni Defensor. Ano?
So, patuloyin muna natin mga ka-wonder. Wala po Nakarating po ba sa foreigner yon? Nakarating Ano po? po ba sa foreigner? Nakarating po ba sa foreigner yung pera na yon? Or kahit directly or indirectly? Wala pong sinasabi ang mga dating sundalo na nakita nila na yung 2 million ay inabot sa ICC investigators. Wala po yan sa affidavit. Okay, so kung wala naman palang sinasabi itong mga Marines na nakita nila, nakita nilang inabot yung pera sa ICC dahil wala rin yan sa affidavit na sinulat nila. So ang tanong mga ka-wonder, dapat sa usapang ito masabi nitong si Atty. Baligod kung sino ang nakatanggap ng pera. Well, actually, sir, my Inabot question po ba kanina yung was pera ano eh. kay Senator Trillanes? My question Inabot po kanina ba yung was pera kay with regard Senator? to the $2 million that you said yesterday that it was turned over to Trillanes for the use of the ICC investigators. I also never said that you said that it was given to them. That's what I was asking, whether it was given to them or whether it was used for their spending. That's why po, I wanted to clarify a while ago your factual premise. There is nothing in the affidavit, and I did not say anything to the effect that the $2 million were turned over to Trillanes or were given to the ICC investigators. Ang sinasabi lamang po ay, ang sabi ni Paul Estrada, pinaghahandaan nila ang pagdating ng foreigners. So hindi niyo po alam kung sino yung foreigner na yon? Eventually, ang sabi ng mga sundalo na ito, in their affidavit, they Yes. claim that they eventually came to know who these foreigners were. At ito na nga yung mga ICC investigators. Sinabi po ba nila na napunta sa mga foreigner na yan in any way, directly or indirectly, yung $2 million or yung 56 million per maleta na pera? What is clear is what Paul Estrada and Mark Tiksay said to these soldiers, no? Na pinaghahandaan natin ang pagdating ng foreigners. So yun mga ka-wonder, napakakwentong bakya, na para sakyan pa ng tao. Una, ang tinutukoy natin, sinasabi nila pinaghahandaan nila. And then, they came to realize that the foreigners they were referring, itong ICC. Ang tanong, anong pinaghahandaan nila? Parang nakahang yung kanilang gustong sabihin na hindi naman nila pwedeng sabihin direkta dahil wala ron sa affidavit na binigay ang pera kay Trillanes o doon sa ICC. So, itong sinasabi ng abogado mismo, na siya mismo bilang abogado, na makikita mong walang substance yung sinasabi niya. Ewan ko bapat sinasakyan pa to ng taong bayan. Well, tuloy natin mga ka-wonder. Okay. So hanggang doon so lang walang po direct ang alam nyo, statement sir. na ibinigay. Sorry. So hanggang doon lang po ang alam nyo, sir. Wala po nakakita that this money was in fact handed over or nobody has evidence at this point that the money was given to these so-called foreigners. Tama? Yeah, that's Okay. correct. Doesn't that just collapse your whole argument? Tamo? Huling-huli siya ng media ng babae. Na-collapse yung argument. Wasak. Tunaw. Diba? Attorney. Abogado ka. Kasi alam niyo mga ka-wonder, kung ikaw ay sasabak sa ganyan, yung mga larawan mo, hindi lang yung kagaya ng mga larawan na kita natin. Pinicturan yung aviation ni Zaldico, yung number nag-match daw. Paano kung talagang kinuha niya yung maletang yan at dinala niya kung kanino? O kaya dinala niya sa bahay niya. Nagkakataon lang ngayon na gumagawa sila ng storya na sasabihin nilang ibinigay nila doon sa foreign. Pinaghahandaan nila yung foreigner pagdating. Pinaghahandaan is a generic term. Anong ibig mo sabihin sa pinaghahandaan? Yung bang perang yun ginasta para i-accommodate yung pagdating ng mga ICC? Yun pwede yun pag sinabi pinaghahandaan Yung bang pera ay ginamit para pang-bribe? Kasi sabi niya inakusahan niya raw ng bribery at graft. Sinabi niya wala naman daw siya sa
affidavit ng mga sundalo yun. So, ibig sabihin, siya na lang ang nag-i-insinuate ng kwento. No? Ina-assume niya na iyon ay binigay sa mga taga-ICC. Kaya nga sabi ng babae, wala na, attorney, collapse na. No, nagtatawanan na siguro yung mga ibang crew. Tignan mo yung mukha ni Sir Ed Lingao. At itong mga iba, siguro pinipigil ay yung tatawa rito sa abogadong to. What is my argument? Which is that there was bribery involved. There was graft and corruption involved with the ICC investigators. Look. And by the way, how would the Marines recognize the ICC investigators? Let me respond to that. The bribery and graft and corruption are centered on the fact that they were all of their expenses were paid for by Saldico and Sani Trillanes. Okay. Paid daw yung mga expenses. No? I'm not sure if he was referring to the accommodation ng mga ng ICC dito. Sinagot daw yun ni Zaldico at saka ni Trillanes. So ang tinutukoy kasi yung laman ng pera, mga ka-wonder. Yun kasi yung tinutukoy na pera ng taong bayan yan eh. Di ba? Eh kung sabihin natin, nagmagandang loob si Trillanes, pagpalagay lang natin mga ka-wonder, na naglabas si Trillanes, kahit na dininay ni Trillanes yan hindi po yan totoo. Sabi nga ni Trillanes, babalikan niya itong si Defensor tsaka itong abogadong to. Pagpalagay lang natin. No, siyempre, pumunta si Trillanes sa kanila at nag-final nga yung kaso rito kay Duterte at ngayon, pupunta yung ICC, siguro out of goodwill, gestures. Naglabas siya, in-accommodate niya, pwede naman siguro yun eh. Pero kung yung gamit mo yung pera dun sa maleta, na pera ng taong bayan, yung sinasabing sinagot daw ni Trillanes at saka nitong si pangalan ito, Zaldico, malabo yung sagutin nila. Kasi hindi naman nila pera yan eh. No? So yun yung kinokonek doon na itong argumento nitong abogadong to na sabog-sabog ang pinagsasabi, inaakusahan niya raw yung ICC ng bribery at graft and corruption. Parang ang ibig sabihin, galing dun sa pera ng maleta, which is siya rin mismo ang nag-dissolve sa sarili niya na hindi raw nakalagay yun sa affidavit. So siya lang nagsasabi nun. No? At sabi niya na ang pera ay galing daw sa ni Trillanes at ni Zaldico. In other words, iba yung pera no nasa maleta. No? So itong abogadong to, inconsistent. Kaya natatawanan tuloy sa kanya. Itong mga, itong mga anchor, pinagtatawanan siya. Dahil isa na naman itong pakawala. Alam naman ng taong bayan. No? Na nagsususpecha sila. Hindi na nagsususpecha. Alam na nila kung sino may pakawala nito. Nitong mga ganitong kwentong barbero. Mga ka-wonder. So yan, ano? Sabi rito ni Defensor sa kanyang post, no? Ang pagkakaalam ko, meron pa talagang sinasabing second batch. Naglabas pa talaga itong si Defensor ng second batch. Sabi ni Trillanes, babalikan niya raw itong si Defensor. Ang pagkakaalam ko nga, batay sa mga pag-uusap namin ni Attorney Levy, yung kanina, maari nga daw lumabas lahat Pero as of 2 to 3 days ago, malalim kasi, nagagalawan yung mga tao. May mga pagtawag, may mga messages sa mga sundalo na sabihin natin pinapaatras o pinapatigil doon sa kanilang mga sasabihin. So, medyo pumipreno sila. Kasi siguro tinitimpla nila kung magja-jive yung kanilang script. No? Hindi natin maintindihan mga ka-wonder kung bakit usong-iuso ito sa ating bansa. No, mga ka-wonder, no? Wala ako nakikita mga ganyang mga kwentong barbero sa mga hearing na napapanood ko sa ibang bansa. Hindi, kasi matatalino sila. Alam nila yung mga ganyan, yung mga humahawak ng ganyang kaso. Alam na nila at right then and there, pag nakita nila, ini-stop na nila yan agad at winawarningan yung tao. No? Hindi kagaya rito, pinaiikot. Umiikot pa sa social media. Lumalaki yung issue. Sinasakyan yung mga bakyang kwento. In other words, mga kawan. So yan, huli. Itong si Attorney Baligod, tusok. At sabi ni Trillanes, babalikan niya ang mga ito. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila
kung paano gisahin ng anchor itong si Attorney Baligod. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder. God bless.